So, proceed ta karon sa ato ang tawag ng first topic. Mo ni siya ang proper decorum 1. Proper decorum 1 actually ang basic nato ma'am Sheng tas tanang mga nanimati is natay basic decorum 1 to basic decorum 13. Pero nakita nako nga mas pundasyon magud siya ang proper decorum 1 to proper decorum 6. Kay kini siya nga tawag ana nga mga topics is tawag anang kuan siya ba kanang importante kaayo para sa mga nagtuon mahitungod sa pagtuong Katolika o kanang tawag ining apologetika sa apologetics. So mo na nga mas preferable ko nga dinhita mag-study katong niaging nga Sabado is naatay gihimo nga introduction. So karon mo ni ang atuang kuan, mo ni ang atuang tawag ining first yun nato nga official or tawag ini nga topic yun nga ato ang sundon. Okay. So nilang ha. Okay, introduction to ecclesiology. Sa theology, kung mayingon tag introduction ang buti pasabot the origin. Ang origin sa ecclesiolohiya. So ang term nga ecclesiology, two words, ecclesia and the logos. Ecclesia means church, logos means tawag ining study. So kung mayingon tag introduction to ecclesiology, ang buti pasabot ato ang gitun-an to study about the origin of the church. So nganong kinahanglan man nato na tun-an ang tawag ining simbahan tungod kay daghan kay mga Katoliko ron, even ang mga tawag ining mga nagtuon, lahi ang ilahang notion, lahi ang ilang understanding sa term na church. Kay para nila payuntag church refer lang dito sa tawag anang building. Refer lang dito sa building, pero sa teolohiya pag maingong taog church naga-refer sa duha ka butang. Naa siya living and non-living. So kanang living, mo na kita, non-living, it refers to the structure. Pero asa man gyud nagikan ning pulong nga ecclesiolohiya or ecclesia or church, asa man gyud nagikan nga pulong? Nagikan ni sa Hebrew word nga gitawag og kahal. Ang kahal manggod, ang understanding sa mga tawag ining mga Hudyo, ang tagkahal, ang buti pasabot it is an assembly of people. So ang mga tao kaniadto sa panahon ni Ginoong Jesucristo, pag magtapok sila, ang tawag sa ilaha is kahal. Pag magisgot sila og religious assembly, tawagon sila og kahal hiyawe. Mo bito nga uso kay nang ato ang kuan karon nga assembly of God. Kay ang term kahal kuan na siya, ang meaning niya is assembly. Pagkahuman ang hiyawe, ang God. So but pasabot kung yung kahal Yahweh, but pasabot the assembly of God. Karong panahon nagihimo na narong sikta. Gihimo na ng pundok. Pero ang tinuod ana gyud is kuan na siya, adjective na siya, nagapunting na siya sa mga tao kaniadto nga nagtigom, nga naghisgot sa relihiyoso nga gitawag og butang. Nya ang mga Hudiyo manggod kaniadto, kuan sila tawag anang usa sila ka theocratikong porma sa gobyerno. So sa tuwa sa Pilipinas, amo tulaw kabalo di sa Thailand, si Ray and Ma'am Sheng kung unsay tawag anang sistema sa gobyerno din ha. Pero sa Pilipinas is naatay democratic form of government. Ang mga Hudiyo kaniadto sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang ilahang gobyerno is theocratic form of government. Ang question, naa pa ba nagpabiling theocratic form of government karon? Yes, naa. Mo nang kung makita nato ng Islam, mo na sila theocratic form of government na sila. Nga ang ilang balaod gipasubay nila, ang ilahang pagdala sa panggobyerno gipasubay nila diha sa ilahang gitawag og pagtuo. So ang basis, ang barahan sa ilang konstitusyon kadtong ilang Quran. Maupod sa mga Hudyo kaniadto, ang barahan sa ilang konstitusyon maotong tawag ining the 5 book of Moses katong Torah. Torah. Nya pagkahuman uban tong mga sulat sa mga propeta o sa mga kasaysayan nga gisulat sa mga katawan sa Dios. So mao to ang ilahang basis sa kasulatan. So ang kahal kaniadto before pa niabot si Ginoong Jesucristo naa siya duha ka function. Ang first function niya is profane or tawag ining political. So ang assembly kaniadto na inisulod ang tawag ining assembly kaniadto ang nahitabo is duha ang iyahang tawag ining function. Number 1 is politika. Kunya pagkahuman sa maong gitawag og politika,
nahitabo, tanang desisyon nila ipaagi nila sa ilahang gitawag og pagtuo. For example, kung nakahinumdum mo tawag anang katibutong pagkamatay ni Ginoong Jesucristo atong pag-trial niya, kinsa man ang kuan, kinsa man ang sinibaw-an ninyo ang tawag anang unang nag-trial niya. Dili ba ang unang nag-trial niya is mga pari? Ang unang naghukom niya, naghatag og judgment dito sa iyahang tawag ining kuan, iyahang kaso, ang unang mihatag og judgment dili ang hari, dili ang tawag anang si Poncio Pilato, kung dili ang unang naghatag og judgment nga nakasala siya, ang unang naghatag og judgment na kinahanglan siyang patyon, maotong tawag ining mga pari nga mga Hudiyo. Ngano man kay ang function sa mga pari kaniadto, ang function sa mga Pariseyo kaniadto, naa sila'y function pud sa gitawag og gobyerno. So ang mga Pariseyo kaniadto, mga pari kaniadto, mga tigbabalaod, mga senador, sa karon congressman, naapoy gitawag og mga judges. So mo na pag trial na Ginoong Jesucristo, mo na kung mubasa tag Biblia, makita nato anong nakahukom tong mga pari sa iya. Unsa di function sa mga pari kaniadto unlike sa atong mga pari karon. So ang kaniadto tungod anang political tawag anang function sa mga Hudyo kaniadto, mo nang naa sila'y gitawag og political function and authority. Nya kay siyempre naulipon man ang na-slave man ang or tawag anang na-conquer man sa Roman Empire ang tawag anang Israel, mao na nga di sila makahatag or maka-execute og bugat nga mga silot like anang death penalty. So ang ilang himuon kay siyempre kay di man sila makahukom, gibawal man sila ang pagpatay, mo na ang paghukom kang Kristo gidala didto kang gitawag og Pilato, kay ang Roman Empire lang ang makahatag og execution sa gitawag og butang nga bugat nga sala, labi nag ang silot is death penalty. Mo na nga gidala sa didto kang Poncio Pilato. Okay. So karon, so sa daghan sa hitabo, so kung ingon tagkahal, naa siya gitawag og religious gitawag og function. Naa siya religious political function. Ikaduha is naa siya religious function. So ang iyang religious function mautong iyahang maghalad siya, mosulod siya dito sa templo, mag-offer siya og tawag ining insenso, mag-ihaw siya karnero, kanang buluhaton sa pagkapari na adidto sa gitawag og kana nga function. So pag magtigom sila, kadto mga pari kaniadto na ay function to offer sacrifices. Muna kung basahon na to ang Old Testament, daghan sila gimuon, mag-ihaw sa lampati, mag-ihaw og karnero, mag-ihaw og tawag ining nating baka para i-offer dito sa Dios, mosulod dito sa tawag anang halaran og isablig ang dugo. So mao tong ilang function religious. Unya kini nga kahal kay diha man gikuha ang diha pa nag-derive ang word nga church. So ang simbahan pod, ang term nga church, naa pod siya ingon ani nga function. Naa siya political function, naa pod siya religious function. Political function in the sense nga dili nang tawag anang magrally-rally, magbit-bit-bit og plakad nga magsutan ng mga pari, dili. Ang political function sa simbahan, kay ang simbahan dili man kay siya simpleng tawag anang relihiyon lang or mingon ta ba nga sekta, dili. Ang atong simbahang Katolika usa siya ka estado, usa siya ka state. So ang ranggo sa Santo Papa pareho na og ranggo sa mga presidente sa mga nasod. Muna kun ang Papa, ang Santo Papa mo bisita sa usa ka lugar or sa gitawag og usa ka nasod, ang treatment sa iyaha sa mga presidente, ang treatment sa iya sa mga prime ministers, mga political leaders, ang treatment sa iyaha is same siya og tawag anang power sa ilaha. Ang treatment sa iya is presidente. Nakahinumdum mo atong pagbisita ni Pope Francis din sa Pilipinas, pag naog ni Papa Francisco, gisugat sa Ninoy Aquino, atong dating presidente nato, pagkahuman, nitindog siya dito sa tawag anang elevated nga tinduganan, gikanta ang duha ka anthem. So buot ipasabot na siya same power o same authority. Mo nang ang simbahan Katolika pag mutingog na di makapalag ang kuan, di makapalag ang gobyerno nato. Ngano man kay ang simbahan Katolika estado, state,
nation. So kung unsa ang simbahang Katolika maupod ang atoang nasod or unsa pud ang atong nasod maupod ang simbahang Katolika. Panalitan, ang atong nasod na atay Philippine Constitution. Ang atoa pong simbahan katubang sa Philippine Constitution na atay gitawag og the Code of Canon Law. So mao na ang atong konstitusyon sa atong simbahan. Number 2, ang atong nasod Pilipinas o bisag asa nga tawag ka nga nasod, naa sila'y bandila, kaugalingong bandila. Pagtimaan mo na ang emblem sa ilahang gitawag og nasod. Ang simbahang Katolika pod naa pod say kaugalingon niyang bandila. So makita nato na ang iyang bandila pag abutan ng na mga fiesta kana bitong makita nato nga mga flaglets nga yellow ug puti. Nga yellow ug puti. So mao na ang bandila sa atoang simbahan. Mao na ang tawag anang flag sa atoang simbahan. Ang nasod Pilipinas naatay national anthem. Ang atong national anthem is Lupang Hinirang. So kantahon nato na tagasugod sa tawagan ng civil activities, bayang magiliw. Manatong kantahon. Sa simbahang Katolika pod kay nasod man ta, naapod tay gitawag og national anthem. Nya ang problema kay ang mga Katoliko ana wa kabalo. Wala kabaloon siya national anthem sa atong simbahan nga ato ang untang kantahon nga kay siyempre we are citizens of Roman. Citizens of Rome, dili Rome nga tawag anang rasa nato Romans kundi Rome, it refers to the church founded by Christ nga gilid sa gitawag og Santo Papa nga sumusunod sa mga apostoles. So ang ato ang national anthem kung ang Pilipinas natay Lupang Hinirang, ang ato ang simbahan na atay O Felix Roma. Ang boto nakanood na ba ka na Ma'am Sheng? Si Ray kanang kantaha? O Felix Roma, O Felix Roma nobilis. O Felix Roma, Roma Felix Roma nobilis. Mao na ang atoang tawag ini nga kuan, kini nga tawag ini ato ang gitawag og national anthem. Nawala nga po ang tawag ining camera. Okay, kadali lang ha. Basa pa siguro eh. kadali lang gyud ha. Kaya ako ang tawag ining tan-awon ng ako ang camera nawala. Okay. So balik pa sa to ang share screen. Okay. Ako man ko tong i-charge. Okay. So ang ato ang simbahan, dili sa simpleng simbahan lang, kung dili nasod siya. Mabato ang kanang mga iglesyang kingkong, di ba, kabantay mo na nila, napod sila ilang kaugalingong bandila. Bantay mo, nya ang kabuang pagyod kay, ang gisundog nilang kolor silang bandila, bandilas Mexico. Ang kalahian lang, kagibutangan nila og tawag anang, katong tawag ining Jewish, katong Candelaria ba to sa kuan, sa Hudiyo. Katong naipito ka buok kuan mo na ilang gibutang sundugiro nang wala kong pungsukan ba feeling ba nga oy nasud pud mi dili oy siktara mo gitukod mong kuan gitukod mo atong anghel nga itong pako. So mo na so ang ato ang simbahan kay nasud siya so naa siya political function mo na pag oras ang tawag anang ato ang nasod mo reklamo na gani may tungod sa pari hindi sila basta-basta mo engage og tawag ining kaso-kaso ngano man tungod kay ang simbahan mura na siya og kuan ba naa siya authority sa tanang Katoliko. Basta as long as you are a professing Catholic so naay otoridad ang simbahan nato nya ang papa maoy musulti ngano man kay siya man ang ato ang head of state. So ang atong Santo Papa dili lang kay purely religious leader kundi usa siya ka head of state. Unya ang sistema sa atong gobyerno kung ang Hudiyo naa siya theocratic form of government, kung ang Pilipinas naa siya democratic form of government, ang ato ang simbahan ang sistema sa atong gobyerno theocratic and hierarchical form of government. Harianon. Ang atong hari si Kristo. Ang ato ang tawag ining murag silbi vice president ang Santo Papa. So ingon ana ang ato ang
gitawag og simbahan. So first function sa kahal nga naa sa ato ang simbahan karon kanang function political. Again, balik ko na ko, kanang function political dili nang magdaladalag placard, dili. Kung dili, pag ingon na og function political, ang simbahang Katolika tungod kay estado man siya, tungod kay nasod man siya, maunang naa siya'y political authority and political power. So muna kung makasala ta, naa siya'y ihatag nga silot nato. Sa tua, kung tawag anang kuan, naatay suspension kung baga. Kung makasala ta sa simbahan, pwede tang masuspended niya. Pero ang pinakabugat din naatay death penalty. Ang death penalty nato dili nang bitayon ta, injeksyonan ta, dili. Ang death penalty nato mao nang excommunication. So pag makasala tag mortal, makasala ta batok sa pagtuo sa Iglesia Katolika, pag makasala ta og tawag anang pagduha-duha, magtudlo tag irihiya, pagduha-duha sa dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mo nang silutan ta sa silot nga bugat kanang patyon ang imong kalag. Sa unsang paagihaman, i-excommunicate ka, pagawason ka sa simbahang Katolika nga gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. Pabito ng mga laing sekta, mingon sila nga sa panahon kuno sa tawag anang kining Inquisition. Ambot o nakadungog ba mo ana? Anang atake sa mga iglesyang tingkong sa Budista. Ingon sila nga pag-abot sa Inquisition, ang simbahang Katoliko nagpamatay. May basabasag kasi saya ni mga tawhana. Nga naman, tungod kay tinuod nga sa Inquisition na ay nahitabo nga pagpamatay pero dili ang simbahan mo inihimo. Nga naman kay ang pinakabugat nga igahatag nga silot sa simbahan batok sa tao nga nakasala, nga bugat nga sala batok sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pinakabugat nga silot nga ikahatag dito niya is excommunication. Yang anong ipatay man to sa una, anong pamatyon man to sila, tungod kay ang gobyerno ng simbahan usaman, ang simbahan igo lang siya mo determine na kanang tawhana irihis. O niya, ang mga irihis kaniadto is, kuan man sila, tawag ining rebuildi man sila sa gobyerno. Muna, dakpon sila sa gobyerno, i-trial na po sila sa kasong rebellion. Nga naman, kaya ang mga irihis kaniadto, mga rebuildi man. So duha ang ilang kaso, pagka-irihis, pagka-heretiko, pagkahuman, pagka-rebelde. So gisilutan sila sa simbahan, kung irihis sila, gisilutan sila sa silot nga excommunication. Kung rebelde sila, silutan sila sa silot nga capital punishment or death penalty. Muna ang patay sa ilaha dili ang simbahan, kung dili kadtong naa sa pamunuan sa panggobyerno. Munang patyon sila kitadi sila mudaghan. So mo na ang tawag anang function sa simbahan. So naa siya political function. Ikaduha, naa siya religious function. So kining religious function mo na ning to teach and to sanctify. Kay katong sa political is to govern. Diba? Tulo man na ang function sa simbahan na ay to govern, to teach, to govern and to sanctify. So katong political authority niya is mo to ang governing authority or governing power niya. So katong duha na belong to sa religious function, katong to teach and to sanctify. To teach nga naman kay si Ginoong Jesucristo nagtukod og simbahan, kanang simbahan na sa mga magtutudlo. Simbahan na sa mga teachers. Nga naman kay ang tanang gitawag og sakop sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, by virtue of our baptism and confirmation, we have the obligation and responsibility to spread the gospel of Christ, especially kadtong mga doktrina, kadtong mga dogma, kadtong mga divinely revealed teaching nga si Kristo mismo ang nagtudlo. So mao na ang atuang gitawag og function. So first, gihatag ang maong teaching authority from the apostles mismo. Nga naman, kasi sila man to ang kung sa kuan pa mga active teacher. Kay ang teaching authority is naa siya duha pod kabahin. Naa siya gitawag og active teacher, naa pod siya passive teacher. Ang active teacher mao tong mga apostoles. Kinsa may mga sumusunod sa mga apostoles, mga obispo. Si San Pedro, kinsa may sumusunod di San Pedro? Ang mga Santo Papa. So sila to ang active teachers nga naghupot sa active infallibility.
So ang passive teachers kita to kadtong nidawat sa ilahang gitudlo nga ato apong gitawag og gitudlo. Mao ni pagtuman sa mando ni Kristo nga lakaw mo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, himua silang akong mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, og tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So pag ingog tudloi ang buti pasabot, gusto ni Kristo nga ang tanang tao tudluan. Ngano man kay pinaagi sa pagtudlo, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay kabubuton sa Dios ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. So no nang naay teaching authority. Mo nang niingon si Ginoong Kristo, Saint Luke chapter 10 verse 16, si bisan kinsa nga dili magdawat ninyo, magdawat dili wa po nagdawat ako, nagdawat nako og nagdawat sa nagpadala kanako. Si bisan kinsa nga dili magdawat ninyo, wala po nagdawat nako, wala po nagpadala, wala po nagdawat sa nagpadala kanako. Ngano man kay ang iyang authority, ang gitudlo sa teaching authority, gikan na mismo ni Kristo. Muna ginabalik-balik lang ko always. Ang Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pari, they have no authority to tawag anang to invent or tawag anang to create new teachings nga sa ilaha gikan dili na pwede ngano man nakasupak na sa mandato nga gihatag ni Kristo dito nila. Nga niingon si Kristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa mo ingon si Kristo nga wala sige paghimo kun mog inyo. Wala, ang giingon niya tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So muna makita nato nga ang teaching authority, ang teaching power ni ining maong iyahang tawag anang hierarchy naga-function ni gikan sa 1st century AD until now. Naga-function ni palyar lang pag abot sa tawag anang 20th century. Nga naman kay daghan naman sa lagi pang-create nga wa na nasumpay dito ba. Muna kung mag-create ta og mag-create sila og teaching nga di na gani mo sumpay sa gitawag og teaching sa mga apostol, usan na ka schismatic action. Muna ang musimang sila. So gi-exercise na nga tawag anang teaching gitawag og authority. So pag-exercise nila anang teaching authority nila, so matuman tong function nga gisulti o gitudlo sa tong Ginoong Kristo nga itudlo ang tanan nga akong gisugo ninyo. So mo na ang ilang religious function. Number 2, kadtong tawag anang to sanctify. Naa sila function sa pag-sanctify sa tao. Mao nang naa ng mga sakramento. Tungod anang mga sakramento ang tao makabaton og tawag ining kaluwasan. Ang tao makabaton og tawag ining grasyang makasantos na sarang makaluwas niya. Kay ang purpose sa simbahang Katolika nganong naa ni ang tawag anang simbahang Katolika kay para praktison ang tao, ang damon ang tao para sa iyang final end nga mao ang gitawag og langit. Ang purpose nganong naa ang simbahang Katolika kay para iandam ang tao padung sa langit, dili pwede nga padung sa impierno. Mo na nga nang ginabalik-balik po na ko always, but nang giingon sa liang sekta nga way relihiyon makaluwas. Kung wala pa, pabiyain na sa ilahan ng ilahang relihiyon. Kay ang tinuod na relihiyon, ang pinaka-main objective and purpose is to tawag anang do the instruction and the mandate of Christ nga kaluwasan. So ang final end sa tao is salvation. Ma-failure ang tao ana kundi sa makaabot sa kaluwasan, mo nang maimperno siya, malaglag siya. So mo na nga i-sanctify. So sa unsang paagihaman, so naa nang gitawag og sacraments and sacramentals. So sa sacraments makita nato nga naa din natong grasya. Ang sacramentals pagpadayag nga naay gitawag og grasya. Manang manguros ta, tawag anang magrosaryo ta, ana. Mo na ato ang mga aksyon. Sa sakramento bunyag, tawag ining konfirmasyon, santos nga Eucharistia, tawag ining extreme unction, kasal, pagkapari o tawag ining kuan, kining kumpisal. So 7 ka sakramento nga mo unay sarang nga makaluwas sa tao. Ngano man kasi Kristo man na, gikan man na ni Ginoong Kristo na ang tanan nga grasya nga naa sakramento gikan na ni Ginoong Kristo. Og ang pinakasentro sa mga sakramento maunang gitawag og ining Santos nga misa. Kaya diha sa misa ang dili madugoong sakripisyo igahalad
ginasubli-subli ihalad ngadto sa Dios aron ang tao pasaylong iyang sala, mabayran ang iyang sala, taga-adlaw man na ngilngig kayo kung wa nay misa. Ngilingig kayo, wa na'y manimba. Ngano man kay, wa na'y pagpanghimayad sa mga sala. Muna ang tunglo sa Diyos kalibutan, kung mawala na, sigurado yun na, munang pariha karon tanawa. Diba? So, diha nagsukad ang pulo nga gitawag og simbahan. Okay. So, the church, kahal or ecclesia, it is an assembly of people. Onya, pag abot sa tawag anang Kristiyanong tawag anang teolohiya, ang ecclesia or church, it is an assembly or a community of people called out by God. Muna kaniadto ni gamit ang mga Hudiyo og term kahal, pero it is a purely assembly lang. It is a pure assembly lang. Pero pag abot ni Ginoong Jesucristo, kining maong gitawag og assembly, it is a divine assembly. Ngano man kay it is a convocation, it is an assembly, it is a community of people called out by God. Mahimong church ang usa ka pundok kung kanang maong panagtigom ang Dios mao ang nagtawag. Muna kanang sa barangay hall, kining sa sangguniang panglungsod, kining sa Senate, kanang sa Congress, dili na matawag na church because ang nagpatawag ana dili man ang Dios. Ang House Speaker man, ang Senate President man, or tawag ang Vice President, or ang Vice Mayor, or ang Kapitan. So di na siya matawag na church bisan pag-assembly siya. So anus ang mahitabo nga kanang punduka mahimong church? Mahimo ng church kung kanang maong punduka katiguman na sa mga tao nga ang Dios mao ang nagtawag. So maunay naglimin sa gitawag og church. Study tuon. So unsa may kalainan sa church og sa Kyriakon? So kining Greek kining Kyriakon usa ni ka Greek term. So kining Kyriakon og tawag ining ecclesia sa Griego, kung imo na i-translate sa Bisaya, pareho ra nga pulong simbahan. No, pero kung ato ang tanaw ng etymology, naa si duha ka term nga gamiton. Ecclesia, it refers to the convocation of people called out by God. Nya ikaduha kining Kyriakon or Kyriake. Abot di pasabot, it is a tawag ining a house of worship or a religious structure. So mo nang gitawag og simbahan. Di man pwedeng natawagon nato ng religious structure nga kasilyas, simbahan magyud na. Pero atong klarohon na kana Kyriakon, dili sa ecclesia. Pero sa tuwa nga Bisaya, wa man tilaing termino nga makuha na, wa man tilaing termino nga magamit or tawag anang translate ana gawa sa pulong simbahan. So sa tua is pag ang simbahan refer na sa building, refer pud na sa mga tao. Pero sa Griego, klaro gid na kanang Kyriakon mao na tong house of worship. Kanang ecclesia mo na ang assembly of people called out by God. Mo na ingon ni Saint Robert Bellarmine. Ingon pa niya ako ang tawag anak ko na the church is a union of men who are united by a profession of the same Christian faith and by participation in the same sacraments under the direction of their lawful pastors, especially of the one representative of Christ on earth, the Pope of Rome. So ang simbahan kuno mao kini ang kahiusahan sa mga tao nga nahiusa sa pagpadayag sa maulamang Kristohanong pagtuo nga nagadawat og nagapartisipar sa maulamang mga sakramento o grasya ilalom sa panggama o pagdumala sa lawful pastor. Ilabi na sa tawag ining usa sa representante ni Kristo dinhi sa kalibutan nga mao ang Santo Papa sa Roma. So pag maingon ta og church, kung tinuod na nga church, mao na tong gidumalahan og Santo Papa. Pag naay nag-angkon-angkon nga church nga wala gani Santo Papa, aw kana kuan na church na or iglesia na kauban na nagtarak-tarak. Di na tinuod. Kay ang tinuod nga simbahan katiguman sa mga tao nga gitawag sa Dios nga nagapadayag sa maulamang Kristohanong pagtuo, nagadawat sa maulamang mga sakramento og ilalom sa pagdumala sa mga
tawag anang magbalantay lawful pastors nga ilabi na sa usa nga pili ni Kristo nga mo'y mo representar kanya sa kalibutan nga mauning Santo Papa. O na. So delikado nang wa tay Santo Papa kay mahimo man tang fake nga pundok. Di ba? Mahimo tang fake nga tawag ana nga pundok ana nga panahon kay wa na may mulid nato. Okay. So, next. So asa man nagikan ang church? Nganong naa man gyud ang gitawag og simbahan? Ngano man kay sa sinugdan ang Dios gusto niya mag-create og divine community. Ngano man kay siya mismo usa pod ka gitawag og divine community. Dili ba sa tuang pagtuo pag nantag God, it refers to the three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. So kining amahan, the Father is not the Son is not the Holy Ghost, and the Holy Ghost is not the Father. Kining tulo distinct apan the same na nature ang ilahang tawag anang gihuptan. So, kining maong tulo nahiusa sa usa ka gitawag og kinaiyang gihuptan nga mauning gitawag og pagka-Dios. So, matawag pud sila nga community because they are united in common. So, unsa man to nga tawag anang common nila kadtong divinity nga ilahang gigunitan. Unsa man to? Amo to pagka-Dios lagi. So, ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo Dios. So kanang tulo dili na tulo ka Dios o salang ka Dios, tulo ka personas. Mura ba ang panit mangga, ang unod mangga, ang liso mangga. Di ka pwede nga moingon nagtulo ka mangga. Usa ra gyud ka mangga nga tulo ka buok, tulo ka gitawag og bahin. So mao pud na bisag dili siya tawag anang exact nga analogy nga atong ihatag sa Santissima Trinidad kay siyempre di to na matugkad ang iyahang kwan eh. Di na to na matugkad ang iyahang tawag ining kahalangdon mo na nga nigamit lang tag ka ng mga butang aron masabtan ninyo ang ako ang tawag anang punto. Okay. So, gusto sa Dios nga mag-create og divine community. Ngano man kay sila mismo ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo usa siya ka divine community. Gusto sila mag-create og perfect community. Mauna kung nato ang tan-awon gihimo sa Dios ang gitawag og tao. Man kung nato ang basahon ng Genesis chapter 1 verse 26, ingon pa niya, let us make man in our own image and likeness. Buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway ug kasamahan. Wa sa moingon nga buhaton nato ang tao sama sa ilang dagway ug kasamahan. Dili ingon niya sama sa atong dagway ug kasamahan. Kay gusto sa Dios nga mag-create og divine community sama niya. Mo to nga nahitabo nga naang ato ang unang ginikanan Adan ug Eva. So kung miingon ta og image and likeness gibuhat ta sa Dios. So by sa iyang image and likeness refer na sa intellect ug sa will. Nagikan sa Dios nga naa sa Dios nga gihatag niya sa tao. Kay ang ubang mga kabuhatan gawa sa tao wala na intellect, wala na will. Ang tao lang ang gitawag og naamo na ang tao matudluan siya, makabalo siya, kabalo siya mo pili unsay maayo ug unsay dautan. Kabalo siya mo tan-aw sa usa ka Dios nung butang. Ngano man kay gikan na sa Dios ng kaalama o gikan na sa Dios ng maong gitawag og kabubot-una. So nganong gitagaan man sa Dios og intellect og will ang tao. Kay para aron ang tao nga iyang gihimo maka-function pud sa tulo ka butang. Unsa man tong tulo ka butang nga i-function sa tao? To love God, to worship God, and to obey God. So, kining gitawag og tulo mo ni ang Dios nun divine purposes, the three divine purposes. Nganong ang tao nag-exist aning kalibutana. So kung ang tao di nagani kabalo mo higugma og Dios, kanang maong tawahan na way pulos na. Kung ang tao di nagkabalo mo simba, kanang maong tawahan na wa nay pulos. Kung ang tao di nakabalo musunod sa Dios, mo serbisyo sa Dios, kanang maong tawhana wala nay pulos. Ngano man kay ang usa ang karing tulo ka mga Dios nun nga tawag anang rason iyahan ang gisungag mo na unang nahitabo nga diin ang ato ang unang ginikanan naghimog ilahang kaugalingong plano. So instead of sundo nila ang plano sa Dios nga higugmaon nila ang Dios, tawag anang sundo nila ang Dios o simbahon nila ang Dios, nag-create sila og ilang kaugalingong gitawag og plano.
So katong unang paris, katong the one holy couple, si Adan ug si Eva, naghimo og exercise nila, gi-practice nila ang ilahang tawag ining intellect ug will, mo na nga nahulog sila. Ngano man kay instead of musunod sila sa Dios, ang nahitabo na noon sila naghimo-himo na hinuon sila og ilahang kaugalingon nga gitawag og kanang kabubuton. So nalaglag ang gitawag og tao. Manang sa Genesis chapter 3 verse 1 to 14. So makita nato na tawag ining gitunglo sa Dios ang tao. Ngano man kay usa sa three divine purposes gisupak ka sa tao. Unsa man to? Kadtong gitawag og obedience. So ni disobey ang tao. Pag disobey sa tao, mo to nahulog sa sala. So kaniadto ang tao way sakit, way kamatayon, ang tao kaniadto kanang kung sa kuan pa ba eternal. Wa siya kamatayon, di ko sumatay. Pero human ang tao natawag anang nakasala, mamatay na ang tao. Human ang tao na tawag anang nakasala, ni sungag sa kabubuton sa Dios, ang tao magkasakit na. Unya naapay mas ngilngig pa na. Ngiling pa na unsa man to? Kadtong kalag niya ngano man tungod kay ang tao mamatay mo na ng panahon nga mubuwag ang iyang kalag. Kung ang tao mamatay nga naa sa estado sa gitawag og sala, naa na poy laing kamatayon. Kamatayon ang gigamit na term bisan pag di sa matay do sa impierno kay dauban man sa dito. Kamatayon in the sense nga bulag siya, separate siya sa Dios. Nga iyahang tawag ini nga magbubuhat. Unya tungod sa sala sa tao, naapektuhan ang kalibutan. Kaniadto way bagyo, way linog, ug uban pa. Apan human ang tao nakasala, nahitabo nga naa ni anang maong tanan ang maong gitawag og disorder. So mo na kung nabati yung mga bagyo bitaw, mingon din sila nga pagbuot man na sa Dios, di na pagbuot sa Dios oy, pagbuot na sa tao, nitugot lang ang Dios. Ngano man kay para tagaan ta og lesson tungod sa mga sala nga ato ang gihimo. So kana, ha? So nalaglag ang tao. Karon ang pangutana, kutob lang ba dito? Tungod kay gihigugma man sa Dios ang tao, diha dayon nahitabo ang saad sa Dios. Sa may saad sa Dios. Ingon niya, Genesis chapter 3 verse 15, gitawag siya proto-evangelium or evangelium. Bot pasabot, the first gospel, ang unang ebanghelyo. Nganong unang ebanghelyo man? Kay kini nga tawag anang verse, kini nga pulo nga nasulat sa unang libro sa Biblia, nga maunang gitawag og Genesis, gipadayag sa Dios ang iyang plano nga luwason niya ang tao. Sa unsa mang pagiya, munang niingon ang Dios, pagahimuon kong managkaaway ikaw ug ang babay, mahimong managkaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Pagatamakan sa babay ang ulo sa bitin ug ang bitin magapaak sa iyang tikod. Ngano man kaingon man ta nga saad ng kaluwasan, kay kana nga panahon na ay babay nga gamiton sa Dios nga ibabaw sa bitin. Ang buti pasabot, dili sa ilalom sa bitin. Sa Greek mythology, kung maingon tag bitin, refer na sa kasalanan, kangilaran. So buot ipasabot kanang bayhana mudugmok sa kasalanan, mupatay sa kasalanan. So dili sa ilalom sa gitawag og kasalanan. Nganong mingon man ta kaluwasan na tungod kay naa na makagbugno sa sala aron ang tao maluwas. Dili naman na si Eva, kay si Eva na ilalom naman sa sala. Naa naman na tawag anang nikamang naman ang tao sa sala. So dili gyud na si Eva, samot nang di gyud na si Adan. So ni anang panahon na based sa mga magiitan nga mga fathers o mga santos sa simbahan, maunang panahon nang gipadayag sa Dios unang paglitok nga nagreferar sa mahal na birhen. Okay? So mo nang naatay pagtuo na idogmas ng simbahan nga Immaculate Conception. Nganong Immaculate Conception man? Tungod kay si Santa Maria dili ilalom sa gitawag og sala. Ano di man sa ilalom sa sala tungod na sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo. Kaya kung wala pa nagbuntis si Santa Maria kang Ginoong Jesucristo, di siya ilalom sa sala. Pero kay magbuntis man siya tungod sa plano mo nang wala pa siya nahimong tao, gi-preserve na siyang daan sa Dios.
Nga naman kay para himuon siyang inahan sa Dios kadtong nahimong gitawag og tao. So mo nang proto-evangelium. So nahuman tong plano sa tao, o dili napunta sa plano sa Dios. Pero ang problema, kinaanak ko sa alas 7. Alas 7 sa gabi. Okay. So, ang part 2 ani, muna kung yung kaganina, is taas kaini siya Maabot ni siya mga 2 to 3 hours Kaya atua man siyang tagikon, atua siyang tadtaron. So, mahatag na kong panahon ron sa kuan. I-open na lang nato ang time, mo gahintag mga 10 to 15 minutes for the open forum. So, nahuman na to ang part 1, kay musunod naman ta sa plano sa Dios. Plano paghapon din sa tao, pero naapata sa second level pa. Ang first level nato is ang one holy couple. Karon is the one holy family. So atoan nang i-tackle by next Saturday nato nga gitawag og klase. So katong naay tawag anang question, pwede na mo kuan sa tawag ining pangutana. Sige sir. Naay pangutana? Sige Sir Jorami. Akong i-kuan sa Sara. I-unmute imong kuan sir. Imong naka-unmute na. Sige sir. Padayon. Ako lang pangutana kining sa kuan ba kay kusog man gud mo pag-argumento ning mga iglesia ni King Kong ba kining sa Genesis 1:26. Oo. Yes sir. Di ba sa atong kuan nga nag-exist na si Kristo diha? Oh. Ingon ang Ginoo nga buhaton nato ang tao ayon sa ating wangis. O, di ba? Mayon man ang mga iglesia ni King Kong nga wala pa kuno Kristo diha. O nga malay akong pangutan nga nag-exist na ba jud si Kristo diha kay kung wala pa si Kristo diha kay mga anghel man daw ang gisultian sa Ginoo diha. O sa ato pa kung moingon ang Ginoo nga mingingon man ang Ginoo nga buhaton nato ang tao ayon sa ating wangis, ibig sabihin ang mga tao doon naunta pa yung mga pako kay anghel man ka kunoy kauban ka istorya sa Ginoo. Okay. So mo na ako ang tawag ining tubag sir. Number 1, bot-bot ng ilahang giingon nga anghel ang kauban sa Dios diya. Nga naman kay ang anghel dili creator. Pag-ingon sa Dios nga, let us make man in our own image and likeness. Buhaton nato ang tao sama sa tong kagaling dagway ug kasamahan. Ang kauban niya pareho niya creator. Ang anghel dili creator, creature ang anghel. Binuhat ang anghel. So pag-ingon niya buhaton nato ang buti pasabot, kuan siya tawag ining 2 or more persons siya. So ang Dios mo bitaw sa tawag ng Hebrew is ang gigamit na term is Elohim. Ang L din is kanang EL, ang L is singular in form, singular in meaning. Pag Elohim, pag mo end ang noun og im, plural siya. So ang Elohim, singular in form pero plural ang iyang meaning. Mo bitaw nga ang giingon kung tan-awon ang Genesis, and God said. Wala giingon in God's said. Nga naman tungod kay ang term nga Elohim singular pero ang iyang meaning is plural. Question, kinsa may kauban ni sa Dios ana sa pagbuhat ana niya sa gitawag og tao? Manang dingon si San Juan 1:1, sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios og ang pulong Dios. Sa kuno, og ang pulong kauban sa Dios. Kinsa man ang pulong kauban sa Dios? Pag 14, maunang nahimong tao. Kinsa man na? Si Ginoong Jesucristo. Mana si Kristo mismo niingon, San Juan kapitulo 17:5. Ato ang basahon na. Mo ning lisod kan dugay-dugay na kakaatbang og di Katoliko ba kay ang sitas mulag nako. Okay, 17:5, karon amahan pasidunggi ako diha sa imong pagpakiguban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. So naana ang tawag anang ang Kristo. So asa man ang Espiritu Santo? Ato nang iatras lang gamay.
Sa verse 2 sa Genesis, verse 2 niya, ang kalibutan walay hitsura og walay sulod, ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit, og ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa tubig. Kini dining Espiritu sa Dios, dili ni siya kanang yun una-una sa mga siksing gipanghubak nga tawag ining kuan kining sana kining aktibong puwersa sa Dios, dili. Ngano man tungod kay ang gigamit nga tawag ining kining article is a definite article, dili indefinite article. Unsa man tong definite article ito? Katong giingon nga og ang sa English is the. Og ang Espiritu sa Dios nagpasabot singular, nagrefer sa usa ka person. So mao na nga naagid ang tulo, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Again, dili pwede nga ang anghel ang ilang kauban ana nga panahon tungod kay ang anghel dili creator. Unya ang kauban sa Dios ana is creator. Ang anghel dili creator, creature lang siya. So normal na sir nga ilahan nang i-deny ngano man kay di man gyud sila motuo nga si Kristo Dios. Ilahan uyunan nga na as Kristo anang panahon ni uyon sila implicitly nga si Kristo gitawag og Dios. Next question sir. Malagay akong argumento nila, akong tubag kung dili na si Kristo, kung moingon mo kung anghel ang kauban ng Panginoong Diyos, dapat ang tao na ay mga pako kay ingon gud nga ayon sa ating wise, o di ba? Ang anghel na may mga pako. Mao. Okay. Salamat kay sa tawag anang pangutana sir. Napi pangutana? Napagay follow up sir? Maguna-huna pa ko. Naguna-huna pa ka? Si Sir Warren. Tatad. Sir. Sir Warren. Sir Warren. Sir, tarad ba na ako pangutana, sir? Okay na, sir? Ansa? Ano mo yung out sa pinakahuli. Pindutin mo. Teka. Okay. Unsay man mo Sir Warren? Pangtarad ba na ako pangutana, sir? Okay na, sir? Ito. No problem, sir. Ito. Pindutin mo yung yung magpula yung pinakadulo. Sir Jeremy, paki-mute sa ko sa imong mic sir, palihog. Ay. Okay. Sige sir Warren. Ako pangutana, sir ba ang Santo Papa ba, sir, bay sir katakos nga mo sarado og simbahan? Yes sir, by virtue of is tawag ining political function sulod sa simbahan naa si authority ana sir. Naa si otoridad, pero dapat ang basis po niya is kadto pong tawag anang standing law sa ato ang gitawag og simbahan nga dili mosungag sa pagtuong Katolika. Nya sir, kung moingon si tong Santo Papa karon sir na ipasarado ang tanan traditional Catholic, sir, mahimo sir or dili? Okay, so ang ako ang tawag anang tubag sir, pwede niya na mahimo sa tawag anang human law, pero sa kunang gingon na sir, kung ang basis niya pag-suppress sa tawag anang traditional teaching ng simbahang Katolika o nisimbang na sa pagtuong Katolika. So ang buti pasabot, kung na siya ka ng grave abuse of authority na kung iyan ang himuon. Thank you, sir. Okay. Salamat kayo, sir. Okay, Ma'am Sheng and Sir Renante. Wala. Ha? Nay, pangutana? Wala pa. Okay, wala pa. Sige. So, ang ato ang part 2, ato aning himuon sa Saturday pohon. So, ang oras diri sa Pilipinas, sa ko ang relo is 7:03. Nga nagsugot ta ganina is 6:09 nga basig na patay mapasulod. Next tawag anang session nato para mas nindot gid og tawag ining daghanta nya pagkahuman kabalo ko nga maabot panahon nga magkadaghan pud ning ato ang online na gitawag session. Sir Jeremy, salamat kayo sir. Sir Warren, tatad, thank you kayo sir. Ma'am Sheng and Sir Renante,
maayong salamat kayo sa inyong pag-apil niya. Ato man ang gisugdan sa pag-ampo, ato pud kaning tapuson pinaagi sa pag-ampo. Kitang tanang palihog sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo ug ang tanang mga wala bidangop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nga naa kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you din kayo sa sa tawagan ng pag-subscribe sa ato ang channel. Niabot at tag 1,000 karon. Salamat kay Sir Ray and Ma'am Sheng. Thank you kayo Sir Jeremy, Sir Warren. Thank you kayo. Mag-live po ako karon mga alas 7 pero ang problema lang kay napami tawag ng training basi ugma na siguro mag-live kay magpasalamat ko ba. So thank you kayo. Ha, Sir? Sunod buwan sir, paaboto na to og kuan 1 million. Puhon. Unta. Itong sa Ginoo, sir. Mumaabot na panahon na. Ikalipay kay nato na. Thank you kayo, sir. Next session, makita-kita na punta pohon. Salamat ug maayong gabi. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.